Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So in this video, ibabahagi ko po sa inyo yung aming mga na-experience sa pagsasaka, sa pagtatanim ng palay. So simula land preparation hanggang sa makapagtanim kami at saka hanggang sa makapag-ani. Kaya stay tuned hanggang sa matapos po ang video na ito. Ayan, so sa paghahanda po ng lupang pagtataniman, una nating ginawa ay nagpa-araro po tayo. So, ito po yung traditional na pamamaraan ng pagbubukid. Kung makikita ninyo, yun yung pag-aararo na ginagamitan po ng kalabaw. Ayan, so medyo may katagalan na din ng panahon na hindi ito na pagtataniman. So, siguro nasa 6 to 7 years na daw sabi ng nanay ko. Nung umuwi kasi ako dito sa probinsya namin, nakikita ko kasi lagi silang nabili ng bigas. Sabi ko, bakit hindi na lang tayo magtanim? Nasasayangan kasi ako sa lupa kasi nakatiwangwang lang, walang tanim. So, sabi ko sa nanay ko, ipatrabaho ko to. Sabi niya, matigas na kasi at saka sira-sira na yung pilapil. So, malaki yung gagastusin. Sabi ko naman sa sarili ko, why not i-try ko, 'di ba? Ako kasi pag may gusto akong gawin, itatry ko yan. Kung hindi naman mag-work, di serves as lesson, 'di ba? Ganun naman talaga ang buhay. Kapag ka nag-work naman, di maganda, ganun. Minsan kasi kailangan mo lang talagang mag-decide kung nakikita mo naman na magiging worth it siya pag nag-work yung isang bagay na gusto mong gawin, go mo na. Yan, so pagkatapos natin magpa-araro, nagpa-bao-bao na tayo or hand tractor, no, ang tawag. Bao-bao kasi yan sa amin. Ayan, so pero before nyan, naghintay pa tayo ng ilang araw na mapunduhan ng tubig yung mga box-box ng taniman na yan. Kasi dito sa amin, wala kaming irigasyon. So, nakadepende yung pagtatanim sa panahon. Yun lang din yung problema dito sa amin sa pagsasaka kasi wala kaming irigasyon, wala kaming patubig sa aming mga sakahan. Yan, shoutout po muna natin pala yung mga nagtatrabaho, no. Yan, si Uncle Ikoy at si Kuya Jumar yung nagbao-bao natin, or yan yung naghahan tractor. Yung nag-aayos naman ng pilapil, si Uncle Dudong, at saka yung dalawang nag-araro kanina, yan si Uncle Bubong at si Uncle Romy. Ayan. At dahil meron ng hand tractor dito sa ating lugar, so ito na yung ginagamit, no, kapag nagpapatrabaho para patagin yung lupa sa loob ng taniman. Yung traditional talaga na gamit sa pagpapatag ng lupa sa loob ng taniman, yung karas ang tawag. Meron din kami nun, yung paleta, yan siya na malapad na, yun yung hila-hila din ng kalabaw. Pero mas efficient kasing gamitin itong makina, kaya ito na yung ginagamit ngayon. Eto naman si Uncle Dudong, siya yung nag-aayos ng ating pilapil. So, bakit nga ba inaayos yung mga pilapil sa ating taniman? Kasi ito yung ginagawang daanan natin kapag pumunta tayo sa ating taniman. And aside from that, kailangan din na walang butas yung mga pilapil dahil ito yung magiging dahilan na pamugaran ng mga daga, no, yung ating palayan, at para hindi din matapon yung tubig na nasa ating mga kahon. Ayan, so sana pagdating ng panahon ay magkakaroon din tayo ng patubig dito sa ating mga sakahan, hindi lang dito sa atin kundi sa buong barangay, sa buong lugar, no. Actually, dati meron akong nabalitaan na meron ngang project na patubig sa aming barangay. Kaso, parang nagka-problema kaya hindi natuloy. Hindi ko din alam ang buong detalye. But I'm still hoping na pagdating ng panahon ay mabigyan din ng pansin yung patubig sa ating mga sakahan dahil malaki talaga ang naitutulong ng irrigation o kahit na anong klaseng patubig para sa ating mga sakahan. Bilang isang magsasaka, anak ng magsasaka, so nakikita ko ngayon yung importansya ng patubig. Hindi lang sa ating mga palayan kundi sa iba't ibang klase ng taniman. Makikita natin napakalaki ng papel na ginagampanan ng patubig sa ating agrikultura. Kaya sana pagdating ng panahon ay magkaroon din tayo ng patubig dito sa ating lugar.
Itong makikita niyong hose ng tubig dito sa, dinala namin to dito. Nasama pa itong bata na naglalaro. Ayan. So, gusto niya talagang sumama. Ayaw niya paiwan. Ayan, dahil kulang yung ating patubig sa ating punlaan, ginawa namin, kumuha kami ng tubig doon sa fish pond malapit sa bahay. Nung nasa Taiwan pa ako dati, nagpabili ako sa tatay ko, buhay pa yung tatay ko noon, ng yung makina na pang-pump ng tubig. Kasi gusto niya yun mag-spray ng mangga. Pero nagagamit naman siya kahit sa dito sa aming sakahan. Ayan, so nagsusuyod na si Uncle Romy. Ayan. So kasunod niyan si Uncle Bubong na nagsasaphig, no? Saphig yung tawag sa amin. Yung kahoy din yan siya, ginagamit sa pag-firm ng lupa kasi yung iba hindi pa, mayroon pang buo-buo, kaya kailangan siyang i-firm para maging maganda yung punlaan natin. So, yung kapatid ko din, yung naka-green, siya din yung nagawa ng mga daanan ng tubig dito sa loob ng mga kahon. Ayan, si Uncle Bubong yung nagsasabog din ng ating mga binhi, no? Pagkatapos niyang magsaphig, lilipat siya sa kabilang kahon na natapos na at siya din yung magsasabwag. So, direct seeding yung pamaraan na ating ginamit, no? Hindi yung maglilipat tanim or transplanting na tinatawag kasi mas magastos ang ganong pamamaraan kumpara dito sa direct seeding. Yan, so makikita natin na hindi basta-basta yung effort na binibigay ng ating mga magsasaka para lang magkaroon tayo ng pagkain sa ating mga lamesa. Ayan, so susunod po sa videong ito, yung pagtubo ng mga ipinunlang binhi hanggang sa pag-ani. So, maraming salamat po sa inyong panunood at huwag pong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!